Isang linggo na ang nakalipas simula nang ma-encounter ko si Madel, ang ex ni Marcos na nang iwan sa kanya noon. Hindi ko alam kung bakit mainit ang dugo ko sa kanya tuwing mababanggit ang kanyang pangalan. Hindi pa din ako makarecover sa nangyari sa opisina ni Marcos, parang gusto ko talaga siyang kalbuhin ng mga oras na yon. Masyado siyang desperada na ipinipilit ang sarili sa taong ayaw na sa kanya. Pagkatapos iwanan, ganoon na lang ba kadali na hilingin niya na siya na lang uli? Nagpapatawa ba siya? Ano yun, laruan lang o isang hayop na kapag gusto mo kunin magagawa mo? Nang marinig ko ang sinabi niya na yon kay Marcos, doon nag-init ang dugo ko sa kanya. Mabuti na lamang maganda ang naging sagot ni Marcos sa kanya at labis kong ikinatuwa yon. Talagang inangkin niya na ako na asawa, kinilig ang puto-bongbong ko sa kanya. Lalong nag-init ang ulo ko kay Madel nang yakapin niya si Marcos, parang gusto ko na siyang patayin sa mga oras na yon. Mabuti na lamang at suntok lang inabot niya sa kin at paghila ng buhok niya. Ayaw na ayaw ko na mailumalapit na ibang babae kay Marcos maliban na lang kung kakilala ko. Napansin ko din na masyado akong possessive at territorial na dati hindi ko naman ginagawa. Ibig sabihin lang nun ay mahal na mahal ko talaga ang lalaking yun. Kaya hindi ako papayag na agawin at may gawin si Madel sa relasyon namin na ikakasira nito. Hindi ko hahayaang magtagumpay siya sa plano niya laban sa amin ni Marcos. Hinihintay ko ang pagdating ni Marcos dito sa aming bahay. Nakaredy na din ang maleta ko para sa pagpunta namin sa Amerika. Sasamahan ko siya doon dahil gaya ng sabi niya magre-resign na siya sa trabaho niya at syempre andoon na din lamang kami. Magbabakasyon na din kaming dalawa kahit isang linggo lang susulitin na namin kasi madalang lang naman ako makalabas ng bansa. Panigurado maging siya, hindi na din makakalabas ng bansa kapag nanatili na siya dito sa Pilipinas, bukod sa magiging abala na siya sa kanyang negosyo at pag-aasikaso naman ng kasal namin at ang paglabas ng baby namin. Teka, kasal? Bakit parang hindi ata nag-propose sa akin yon? Biglang engagement agad sa kaarawan ni Dad. Bigla ako nakaramdam ng lungkot dahil naalala ko nga pala walang proposal na naganap sa amin. Gusto ko pa naman makaranas ng proposal. Nakarinig ako ng busina ng sasakyan sa labas ng mansyon namin. Andito na si Marcos. Isinantabi ko ang nararamdaman kong tampo at lungkot dahil sa naalala ko nga na wala man lang siyang ginawang proposal sa akin. Let's go, mahal. Wika ni Marcos sa akin nang makita niya ako kasabay ng isang halik sa aking labi. Hindi ko siya pinapansin kasi naiisip ko pa din ang proposal na hindi niya ibinigay sa akin. Pansin ko ang pagsalubong ng kanyang makakapal na kilay at tila binabasa ang isip ko. May problema ba tayo, mahal? Muli niyang wika sa akin. Wala naman, mahal, tara na baka mahuli tayo sa flight natin. Magpapaalam lang ako kanila Mommy at Marie. Tugon ko sa kanya na bakas ang pagtatampo sa boses. Nang makapagpaalam na ako kay Mommy at Marie ay umalis na kami ni Marcos. Habang nandre-drive siya, panay ang lingon niya sa akin. Marahil napapansin niya ang pananahimik ko, kaya panay ang linga niya sa akin. Hindi ko kasi maitago ang nararamdaman kong tampo, kaya halatang halata niya siguro. Napabuntong hininga na lang ako sa pumapasok sa isipan ko. Dahilan para ihinto niya ang sasakyan at tingnan ako. May masakit ba sa'yo, mahal? Sabihin mo lang at ipagpaliban na lang natin ang pag-alis, baka may masakit sa inyo ni baby. Wika ni Marcos. Nagtatampo lang ako sa'yo, mahal, pero wag mo nang isipin wala naman kwenta yung kinakatampo ko. Huwag kang mag-alala, magiging okay din ako. May naiisip lang kasi ako, huwag mo na lang pansinin. Tugon ko sa kanya. Dahil sa hindi niya naman ako mapilit sabihin ang problema ko, niyakap niya na lang ako at hinalikan sa noo ko at nagpatuloy na sa pagre-drive. Nang makarating kami sa airport, naghintay lang kami ilang oras at nagtake-off na ang eroplano papuntang Amerika. Natulog na lang ako sa eroplano dahil nakaramdam din ako ng antok at pagod kaya minabuti ko na lang matulog at hindi siya pinansin. Hindi ko alam kung ilang oras ako nakatulog basta nagising ako nang may maramdaman ako na parang nagrarambulan sa loob ng tiyan ko at tumutusok. Ganoon na lang ang tuwa ko nang gumagalaw na ang mga anak ko sa loob ng tiyan ko. Sa bagay, sabi ng doktor, posible daw na mas mapaaga ang paggalaw nila dahil may umbok na sa tiyan ko. Napakabilis nila lumaki, halos 12 weeks pa lang sila. Sa bagay, napakalakas kong kumain at lagi akong gutom kada oras. Naramdaman ata ng mga anak ko ang nararamdaman kong lungkot kaya gumalaw sila para mawala ang inis ko sa kanilang ama. Ang saya ko lang dahil ang sarap sa pakiramdam na maramdaman ko ang mga anak ko sa loob ng tiyan ko.
Himas-himas ko ang tiyan ko sa tuwing gagalaw sila minsan ay nagugulat ako kapag sabay-sabay silang gumagalaw sa loob. Nagising si Marcos dahil sa lakas ng tawa ko nagtaka kasi siya na wala naman ako kausap at tumatawa ako mag-isa. Mahal, bakit tumatawa ka mag-isa? Tanong ni Marcos. Mahal, ang mga anak natin gumagalaw na sa loob ng tiyan ko, kaya tumatawa ako kasi ang likot nila. Hawakan mo ang tiyan ko. Sagot ko kay Marcos. Nang idampi niya ang kamay niya sa tiyan ko nagsipaan ang mga anak ko. Naramdaman siguro nila ang kamay ng kanilang ama at pinaramdam nila sa ama nila ang kanilang pagbati sa pamamagitan ng paggalaw sa loob ng tiyan ko. Kung ako ay tawa ng tawa si Marcos naman ay lumuluha dahil sa pagsipa ng kanyang mga anak. Ganoon pala ang feeling na maramdaman mo yung anak mo, walang paglagyan ang saya sa aming mga magiging magulang na. Niyakap ako ni Marcos kasabay ng munting mga tinig na pagkausap sa mga anak namin na patuloy naman sa paggalaw sa loob na akala mo na intindihan nila. Nagtataka ako sa pagbabago ng mahal ko. Pagsundo ko kanina sa mansyon nila ay parang wala siya sa mood at parang malalim ang iniisip niya na pinagtatakahan ko. Kaya tinanong ko siya kung ano ang problema niya at kung may masakit sa kanya ipagpaliban muna namin ang pagpunta sa Amerika. Sinabi niya naman sa akin na walang masakit sa kanya bukod sa nagtatampo siya sa akin. Pinabayaan ko na lang siya hanggang sa makarating kami sa airport at pumasok kami sa eroplano. Napansin ko na nakatulog na agad siya kaya ipinikit ko na lang din ang mata ko dahil sa maaga din akong gumayak at kulang talaga ako sa tulog dahil tumawag ako sa mga kaibigan ko para tulungan akong sorpresyan ang mahal ko. Mabuti na lamang at nasa Amerika si Johan at Zach dahil may inasikasong business kaya sinamantala ko ang pagkakataon na huminch ng tulong sa kanila para sa proposal na gagawin ko sa mahal ko. Naisip ko kasi na hindi ko pa siya nabibigyan ng magandang proposal. Gusto ko ibigay kay Marian ang kakaibang proposal na hindi niya makakalimutan kaya matagal kong pinagplanuhan kung paano ko gagawin. Habang iniisip ko ang mga planong gagawin kung paano mag-propose sa kanya nakatulugan ko na ito. Hanggang sa naalimpungatan ako nang marinig ko ang mahal ko na tumatawa. Nang makita ko siyang tumatawa ay nagtaka ako dahil wala naman siyang kausap bukod sa hawak niya lang ang kanyang tiyan. Mahal, bakit ka tumatawa dyan? May kausap ka ba? Tanong ko sa kanya. Isang masayang mukha ang binigay niya sa akin, ang kaninang mukha na nagtatampo ay napalitan ng isang kasiyahan sa kanya. Mahal, ang anak natin gumagalaw sa tiyan ko, nagrarambulan sila sa loob. Wika niya sa akin kasabay ng paglapat ng kamay ko sa kanyang tiyan. Naluha ako nang maramdaman ko na sumipa ang mga anak ko sa loob ng tiyan ni Marian. Ganun pala ang pakiramdam ng maramdaman mo ang paggalaw ng anak mo, priceless. Hindi ko mapigil ang sarili kong luha na kusang tumutulo na parang bukal. Nararamdaman ko ang pagbati ng mga anak ko sa akin na parang sinasabi na excited na kami daddy na makita kayo ni mommy. Mga anak ko na magbibigay kulay sa pagsasama namin ni Marian. Wala na akong mahihiling pa sa Diyos dahil ibinigay niya na ang lahat ng nais ko. Tama na mahal, tingnan mo o panay galaw nila kasi nararamdaman nila na umiiyak ka. Wika ni mahal. Masaya lang ako mahal, ganito pala ang pakiramdam ng magiging tatay. Mukhang ang ayaw ng anak natin na makitang umiiyak ang daddy nila kasi panay ang sipa nila. Sagot ko kay mahal at pinahid ang mga luha sa aking mukha. Hindi ko inalis ang kamay ko sa tiyan ni Marian, pinahilig ko siya sa aking balikat habang hawak ko ang tiyan niya na panay ang galaw ng anak namin sa loob ng tiyan niya. Pagkarating namin sa Amerika ay susunduin kami ni Johan para ihatid sa bahay ko. Nakaalalay lang ako kay Marian habang naglalakad kami palabas sa airport at pumunta sa sasakyan na magsusundo sa amin. Hanggang kailan kayo dito sa Amerika, Alejandro? Tanong sa akin ni Johan. 1 week lang pagtapos ng sadya ko dito ay pupunta kami sa ibang lugar dito para mamasyal. Tapos uwi na kami sa Pilipinas, sagot ko kasabay ng isang kindat na binigay ko kay Johan. Tama yan, ipasyal mo muna si Marian dito at mukhang matatagalan ka na bago uli makapunta dito sa Amerika dahil sa bubuuhin mong pamilya. Sa kahalata na din ang tiyan ni Marian, buti hindi ka pinapahirapan sa paglilihi niyan. Muling tanong ni Johan. Wala naman siyang ibang pinaglilihian bukod sa suman na may condensed milk, yon lang lagi ang hinahanap niya. Natatawang sagot ko kay Johan. Naikinapula naman ng mahal ko sabay siksik sa dibdib ko. Ayos pala, hindi ka pinahirapan, naalala ko dati si Jonalyn at ang kapatid ko nag-cravings sa kakaibang pagkain. Hirap na hirap si Zach at si Casper sa kakahanap, mabuti naman pala at madali lang ang cravings ni Marian. Sad ni Johan.
Matapos ang ilang bagay na pinagkwentuhan namin about sa negosyo, ay nakarating na agad kami sa bahay ko, hindi na din nag-abala na bumaba si Johan dahil may asikasuhin pa ito. Sinundo lang talaga kami para maihatid sa bahay ko dahil wala kaming masasakyan ni Marian papunta dito. Pagpasok namin ni Mahal sa loob ng bahay ko ay pinaupo ko muna siya. Naglinis muna ako nagkaunti, inuna ko ang kwarto ko para makapagpahinga sila ng baby namin dahil alam ko pagod ito sa bayahe. Hindi uso sa akin ang kasambahay dahil mas gusto ko na ako lang ang nasa loob ng bahay para may privacy ako. Ayoko nang may ibang gumagalaw sa mga gamit ko at lalong-lalo na may ibang tao sa paligid. Maliban na lang kung nasa hacienda ako at doon talaga ay maraming tauhan pero at least sanay na ako sa kanila. Nang malinis ko ang kwarto ko ay nilagay ko na ang mga gamit namin sa loob at pinagpahinga ko muna si Marian sa loob at ako naman ay aabalahin ko ang sarili ko sa paglilinis at pagluluto ng aming kakainin. Nang mapansin ko na wala nga pala ako kahit na anong pagkain na stocks. Nagpaalam ako kay Marian na aalis at mag-grocery ako ng kailangan namin. Kinuha ko ang susi ng kotse ko at pumunta sa grocery para mamili ng stocks namin para sa ilang araw na pamamalagi sa Amerika. Mabilis lang naman din ako nakauwi dahil malapit lang ang grocery dito sa bahay ko. Nang silipin ko ang mahal ko ay tulog pa din siya, pinagmamasdan ko lang siya at may kung anong damdamin talagang hatid sa akin si Marian na hindi ko maipaliwanag. Masaya kong tinapos ang mga dapat kong gawin sa loob ng tahanan ko, nilinis ko ng mabuti para walang malanghap na alikabok ang mahal ko habang nanatili siya dito. Habang sinabay ko ang pagpapakulo ng baka dahil gusto ko siyang lutuan ng nilaga para may mahigop siyang sabaw, malamig na din dito sa Amerika kaya nababagay lang ang iluluto kong ulam para sa kanya na alam kong magugustuhan niya. Nagising ako nang maramdaman ko na may humahalik sa aking puto-bongbong, kaya kakaibang ungol din ang kumawala sa akin. Nang makita ko na nasa pagitan ng mga hita ko si Marcos at abala sa pagkain ng puto-bongbong ko. Napansin niya siguro na nagising na ako kaya agad niyang pinagpantay ang aming mukha. I love you Marian, mahal na mahal kita mahal. Wika niya sa akin kasabay ng isang maalab na halik. Tinugon ko ang bawat halik at haplos na binibigay niya sa akin. Unti-unting bumaba ang halik niya sa akin mula sa mukha ko hanggang sa aking liig pababa sa aking dibdib. Habang ang isang kamay niya ay abala sa pagtanggal ng saplot namin. Nang makita ko na nahihirapan siya sa pagtanggal ng damit namin, kusa ko nang hinubad lahat sa harapan niya at ganoon din ang ginawa niya sa sarili. Nang humiga ako sa kama niya na walang kahit na anong saplot, pinagmasdan niya maigi ang kahubaran ko. Nakita ko ang kinang sa kanyang mata habang nakatitig sa aking kahubaran. Ang ganda mo talaga mahal, hindi ako magsasawa na palagi kang angkinin. Wika muli ni Marcos. Dahan-dahan gumapang sa ibabaw ko si Marcos at muli akong siniil ng kanyang halik kasabay ng paghaplos sa aking katawan, malayang gumagapang ang kanyang kamay sa aking kasalanan habang ako ay panaihaplos na may diin din sa kanyang katawan. Hanggang sa dumako ang kanyang bibig sa aking ihihi na kinaungol ko dahil sa sarap na dulot nito sa akin. Ang isang kamay naman ni Marcos ay humihimas sa aking puto-bongbong na may kung anong hatid na kuryente sa akin. Dumaos-dos ang labi niya pababa, hanggang sa marating niya ang paborito niyang puto-bongbong ko, walang sawa niyang kinain at dinilaan ito habang ang isang kamay niya ay malayang mimamasahe ang aking dibdib. Sa sarap na dulot ng ginagawa ni Marcos sa aking puto-bongbong, kapit na kapit ako sa buhok niya at halos ingudmud ko siya ng husto sa aking lagusan dahil kakaibang sarap ang tinatamasa ko sa bawat ginagawa niya. Mahal ah! Mahabang ungol ko nang tuluyang sumabog ang tensyon sa aking puson. Nang matapos siya, ipapasok na sana niya ang kanyang suman pero pinigilan ko siya. Gusto ko din kumain ng suman nang makuha niya ang nais kong iparating, humiga siya at ako naman ang gumapang sa kanya. Dahan-dahan lang ginagawa ko dahil may kaumbukan na din ang tiyan ko at baka maipit ang mga anak namin. Dahan-dahan kong dinilaan ang kanyang suman, nalasahan ko pa ang presi na galing sa kanya na nagbigay sa akin ng matinding pagnanasa para isubo ito. Isinubo ko ang suman niya ng dahan-dahan na waring ninanamnam ko ang bawat hagod nito sa aking bibig. Parang ice cream at lollipop ang ginawa kong pagdila at pagsubo nito hanggang sa hindi na ako nakontento ay sinagad ko na ang pagsubo hanggang sa aking lalamunan at marahang nilabas, masok sa aking bibig hanggang sa tuluyan na rin lumabas ang madami niyang condensed milk sa loob ng bibig ko. Nilunok ko din lahat kung ano ang nilabas niya. Hindi naman ito nakakalason kaya wala akong sinayang katulad ng kanyang ginagawa sa tuwing lalabasan ako.
Nang malunok ko lahat ay umibabaw ako sa kanya at pinasok sa aking putobongbong ang kanyang suman dahilan para umungol ako dahil sa init na hatid nito sa loob ng putobongbong ko. Unti-unti akong gumalaw sa kanyang ibabaw at marahang nagtaas baba. Hanggang sa unti-unting bumilis ang aking pag-usad dahilan para ibangon ni Marcos ang katawan niya at hawakan ang aking bewang kasabay ng pagmasahe sa aking dibdib at pagsipsip nito, na nagpahibang sa sakin ng husto para bilisan lalo ang bawat galaw ko sa ibabaw niya. Hindi nagtagal ay malalakas na ungol na namin ang namayani sa loob ng kanyang silid, mga halinghing at daing na nasasarapan ang tanging maririnig. Tuluyan na naming naabot ang langit na inaasam sa ilang indayog ko sa kanyang ibabaw. Pagod na pagod ako habang nakayakap sa kanya. Nanatili kami sa ganoong pwesto habang habol pa namin ang aming paghinga dahil sa sarap na nakamtan namin. Nang makabawi na kami ay pinatalikod ako ni Marcos at umulos naman sa aking likuran. Dahan-dahan lang ginawa niya dahil iniisip niya na baka maipit ang tiyan ko kapag binilisan niya. Bawat ulos niya sa aking likuran ay nagpapabalik sa libido ng aking katawan na hindi ko na kayang pigilan. Mahal, bilisan mo Ang sarap mahal. Ibaon mo bilisan mo mahal. Mga daing ko kay Marcos. Matapos marinig ni Marcos ang sinabi ko, mabilis siyang umulos sa aking likuran habang hawak ang bewang ko para hindi maipit ang tiyan ko sa bawat pagulos niya ng mabilis at baon na baon. Tumirik na ang mata ko sa sobrang sarap ng galaw niya mula sa aking likuran. Ilang beses na pagbaon at pagsagad at tuluyan na namin nakamit ang panibagong sarap na pinagsaluhan namin. Binuhat ako ni Marcos papunta sa banyo at sabay namin nilinis ang aming katawan. Pagkatapos ay pumunta kami sa kitchen para doon ay kumain dahil sa gutom na namayani sa amin gawa na inuna pa namin kumain ng ibang putahe. Habang nakaupo ako, pinagmamasdan ko si Marcos na inaasikaso ang mga kakainin namin. Sana ay hindi magbago ang mahal ko hanggang pagtanda namin bukod sa isa siyang mapagmahal na kasintahan ay sobrang napaka-asikaso niya sa lahat ng mga kailangan ko. Mahal, salamat sa lahat, mahal na mahal kita. Hindi ko napigilang sambitin sa kanya habang abala siya sa paglalagay ng plato sa lamesa. Mas mahal kita mahal, kung alam mo lang ang ginagawa mo sa akin araw-araw. Hindi matutumbasa ng kahit na ano ang binibigay mong saya sa akin mahal, kaya pangako ko sa'yo at sa magiging anak natin na magiging masaya ang ating pagsasama mahal. Bubusugin ko kayo sa pagmamahal at pag-aaruga. Katulad ng mga ginawa ng parents ko sa akin at mga bili nila sa akin kapag ako ay nagkaroon ng sariling pamilya. Tugon sa akin ni Marcos na bakas ang kasiyahan sa mukha. Isang lalaki na ibigay sa akin na walang ginawa, kundi laging iparamdam sa akin na espesyal ako. Sa araw-araw, wala na akong mahihiling pa. Maaga pa lang ay gumayak na kami ni Marian para pumunta sa trabaho ko para formal na mag-resign bilang isang agent. Sinama ko siya para makilala niya ang mga naging kasama ko dito sa Alaska. Gusto ko ipakilala sa kanila ang babaeng nagpapatibok sa puso, dahil dati madalas nila akong asarin na torpeng playboy. Kaya ngayon ipagmamalaki ko sa kanila na mali ang paratang nila sa akin. Pagkapasok pa lang namin sa building kung saan nasasakupan ng aming ahensya, ay nakatingin sa amin ang lahat ng mga empleyado na nakakakilala sa akin. Nagulat siguro sila na may kasama akong isang magandang babae at buntis pa. Agent Knight, long time no see. Jelne, sino naman ang magandang dilag na kasama mo? Wika ni Agent Beast. Isa sa mga agent ng Interpol at sobrang halimaw pagdating sa mga mission, kaya tinaguriang siyang Beast. Heto, formal na ako magre-resign para asikasuhin ang pamilyang bubuuhin ko. Buntis na kasi ang mapapangasawa ko. Tugon ko kay Agent Beast na isa sa mga kaibigan ko dito sa ahensya. Mukhang ang masaya ka na, hindi katulad noon na, pasan mo ang daigdig kulang na lang maging bato ka, at walang pakiramdam kaya tuloy ang iba nating kasamahan ay ilag sayong kausapin ka. Wika muli ng kaibigan ko. Nakita ko pa ang mahal ko na napangiti dahil sa sinabi ni Agent Beast, kaya naiiling na lang ako sa mga sinabi niya na halos wala naman katotohanan. Iniwan ko muna kay Agent Beast si Marian para may makausap ang mahal ko habang nasa loob ako ng opisina ng direktor. Nang makausap ko ang direktor para sa akin pamamaalam, sinabi niya sa akin kung sigurado na daw ba ako sa desisyon ko, baka daw nabibigla lang ako at pwede niya naman daw ako bigyan ng mahabang bakasyon. Dahil isa ako sa magagaling na agent kaya ayaw ako bitawan ng ahensya. Sinabi ko sa kanya na desidido na ako sa desisyon ko dahil mahalaga sa akin ang pamilyang bubuuhin ko kaysa sa kung anong propesyon na meron ako. Gusto ko mapanatili ang kaligtasan nila lalo na at 4 agad ang magiging anak ko.
Hindi ko isasaalang-alang ang kanilang kaligtasan dahil sa delikadong trabaho na meron ako. Nang makita ng direktor na seryoso talaga ako sa pagre-resign ay pinirmahan agad nito ang aking mga pinasang papel. Nagpaalam na ako pagkatapos ng aming pag-uusap at nagpasalamat sa mga naging karanasan ko dito sa trabaho ko. Pero ganoon talaga, mas may bagay na mas prioridad ko kesa ang trabaho ko bilang isang agent. Paglabas ko sa opisina nakita ko ang mahal ko na tawa ng tawa habang kausap ni Agent Beast ang tukmol na ito kaya pinagsasabi sa mahal ko at tawa ng tawa baka mamaya tuluyan na akong nilaglag nito. Let's go mahal. Wika ko kay Marian nang makalapit ako sa kanya. Salamat sa kumpanya mo Adan napatawa mo ko ng husto. Gira the way sana makarating ka sa kasal namin ni Marcus siya na lang bahalang kumontak sa'yo kapag may date na ang kasal namin. Masayang pasasalamat ni Marian kay Adan alias Agent Beast. Sige na buddy may pupuntahan pa kami ng misis ko, huwag ka mawawala sa kasal ko tarantado ka. Magtatampo talaga ko, ikaw lang ang nag-iisang kaibigan ko dito. Kaya huwag kang mawawala. Ani ko sa kaibigan ko. Sige na Adan, aasahan kita bilang pasasalamat ko na din sa'yo. Wika muli ni Marian sa kaibigan ko. Sige Marian, balitaan nyo na lang ako kung kailan at pupunta ako. At baka umiyak na si Buddy kapag hindi ako nakita sa kasal niya. Kung umiyak pa naman to parang atungal ng isang lobo. Natatawang tugon ni Adan. Tarantado ka Buddy. Huwag ka na pala pumunta sa kasal ko, nilaglag mo pa ako, isang beses ko lang ginawa yon hindi na naulit pa. Sagot ko sa kanya dahil sa inis ko. Ang tarantado tinawanan lang ako at nagpaalam na sa amin ni Marian at may asikasuhin pa daw siya at nangako na lang pupunta siya sa aming kasal para madalaw na din ang pamilya niya sa Pilipinas. Since first time ni Marian dito sa Alaska ay niyaya ko siyang mamasyal sa isang tourist attractions dito. Dinala ko siya sa Denali National Park and Preserve na sakop dito sa lugar ng gitnang Alaska. Kilala sa mga bundok, ilog at mga wild animals. Nang makarating kami sa lugar, nakita ko ang pagkamangha sa mata ng mahal ko. Marami-rami na ding mga tao ang kasama namin na namamasyal sa Denali. Nagustuhan mo ba dito mahal? Tanong ko sa kanya. Mahal sobra ang ganda dito, lalo na ang mga bundok at ilog na overlooking may ganitong lugar pala sa Alaska. Sagot sa akin ni Marian na panay ang kuha ng picture. Isa ang bundok Denali sa pinakamataas na bundok sa Hilagang Amerika. Maraming mga aktibidad na makikita dito. Tulad ng paglalakad, panonood sa mga hayop at higit sa lahat ang masayang experience dito ang pagmamaneho ng sled. Paliwanag ko sa kanya. Ang galing mo mahal, kabisado mo pala ang lugar na ito, wika niya muli sa akin. Natural lang na alam ko mahal ang tagal ko dito sa Alaska at dito ako nagtatrabaho. Kasama ang mga kaibigan kong si Zach at Johan. Saad ko sa kanya. Yung mapapangasawa ko hindi lang pala gwapo, brainy din kaya sayo ako mahal ay. Pang-aasar sa akin ni Marian na tuwang-tuwa pa. Niyaya ko si Marian na pumunta sa isa sa mga sikat na restaurant dito sa Alaska para kumain dahil nakaramdam na din ako ng gutom. Punta tayo dun sa restaurant na naghahain ng fresh Alaskan king crab siguradong magugustuhan mo dun, wika ko sa kanya. Hinapit ko ang bewang ni Marian at naglakad kami papunta sa restaurant na sinasabi ko na naghahain ng Alaskan king crab. Sure ako na magugustuhan niya ang lasa nun dahil fresh ito at tunay na malinamnam ang lasa. Nang makarating kami sa restaurant ay ganoon na lang ang saya niya nang makita niya ang naglalakihang Alaskan king crab, hinawak-hawakan niya pa ito at pinili ang pinakamalaki para ipaluto sa chef. Sinamahan ko pa ng malaking sugpo para sa aming kakainin. Alam ko na lahat ng pinaluto namin ay tiyak na magugustuhan niya. Walang kasing saya ang naging bakasyon namin Marcos sa Alaska. Hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko, halo-halong pakiramdaman na hindi ko mabigyan ng paliwanag. Ang gaganda ng mga bundok at ilog sa Alaska na talaga naman agaw atrasyon sa mga turista maging ang king crab na pinagmamalaki nila ay sobrang sarap, kaya pala napakamahal nun ay seasonal din pala ang labas ng mga king crab. Maging ang fresh-baked salmon nila ay masarap dahil sariwa din. Pag naaalala ko ang bakasyon namin ni Marcos ay napapangiti ako. Marian, sasamahan mo ba ako sa klase ko mamaya? Pag-agaw sa atensyon ko ni Marie. Para akong tanga tuloy sa harapin ni Marie. Ang kapatid ko naman ay nakatingin sa akin na parang naguguluhan. Hindi ko alam sis, baka matuloy kasi ang lakad namin ni Marcos. Bakit? Ganting tanong ko sa kanya.
Wala naman, namimiss lang kita kasi lagi kang abala sa mga bagay-bagay. Pagtatampo ni Marie. Parang hindi naman sis, napapansin ko madalas kayo magkasama ni Drac, hindi ba dapat ako ang kasama mo? Umamin ka nga sa akin, gusto mo ba siya? Tanong ko kay Marie. Nagtaka ako nang biglang namula ang kanyang mukha at yumuko sa akin. Sa reaksyon pa lang niya alam ko na ang kasagutan sa tanong ko. Hindi naman masama kung magkagusto ka kay Drake, Marie. Isa pa, mas magiging panatag kami kung si Drake ang kapalad mo dahil alam namin na mapapabuti ka sa kanya. Alam ko na matutuwa sila mom and dad kung kayo ni Drake ang para sa isa't isa. Paliwanag ko muli kay Marie. Natatakot ako, Marian, ayokong sumugal tapos sa bonding huli magiging talo na naman ako. Bukod doon, gusto ko nga iwasan si Drake hanggang maari dahil sa tuwing kasama ko siya lumalalim ang pagtingin ko sa kanya. Ayokong umibig muli at sumubok ng walang kasiguraduhan. Minsan na akong nasaktan na hanggang ngayon masakit pa din paano kung maging kami, maibabalik ko pa ba ang samahan namin kung sakaling hindi kami magkatuluyan. Ang dami kong agam-agam sa puso ko na gusto ko pero takot ako. Saad ni Marie kasabay ng isang paghikbi. Niyakap ko si Marie dahil alam ko na ito ang dapat kong gawin para gumaan ang kalooban niya. Masyado ng maraming masamang karanasan ang nangyari sa kanya. Kaya lahat ginagawa ni Dad at Mommy Nora para mabago ang buhay niya at hindi na siya apihin ng sino man. Abala si Marie sa maraming bagay dahil marami siyang dapat matutunan bukod sa pag-aaral. Laging mong iisipin, Marie, andito lang kaming pamilya mo na handa kang suportahan sa laban mo. Iba na ang buhay mo noon sa ngayon kaya dapat maging matatag ka. Saka iwasan mo ang magpakita ng kahinaan dahil dyan aatake ang kalaban mo. Someday mararanasan mo din maging masaya, maniwala ka sa akin at pag dumating yon ako nakambal mo ang unang magiging masaya para sa'yo. Payo ko kay Marie. Salamat yan dahil ngayon ramdam ko na may pamilya na ako na nasa likuran ko. Kaya sobrang saya ko sa kabila ng mga nangyari sa buhay ko. Sagot ni Marie sa akin. Matagal pa kaming nagkausap ni Marie, marami akong pinayo sa kanya na alam kong makakatulong sa kanyang pagbangon at pagbabago sa sarili. Sayang nga lang at oras na ng kanyang klase kaya naputol ang aming pag-uusap. Siguro madami pang pagkakataon na makasama ko ang kambal ko. Sa ngayon kasi medyo hirap na din ako maglakad dahil biglang laki ng tiyan ko, 4 na bata ba naman ang nasa loob, hindi lalaki bigla. Sa kapanay ang ahi ko tuwing naglilikot sila kaya medyo nahihirapan ako. Pero priceless pa din ang pakiramdam tuwing nararamdaman ko ang mga anak ko sa tiyan ko. Excited na ako makita sila at the same time natatakot din kung kakayanin ko ba ilabas sila. Pinag-usapan din namin ni Marcos na pagkapanganak ko ay hindi na muna ako pwede magbuntis para makapag-focus kami parehas sa pagpapalaki ng anak namin. Alam ko na mahirap pero bilang isang magulang kaya mong tiisin para sa mga anak mo. Hindi naman siya tumutol sa plano ko dahil alam niyang tama ako. Bukod pa doon, ito nga lang pagbubuntis ko ay nakikita niya nang nahihirapan ako tapos magdagdag pa siya. Baka masumpa ko na yung suman niya kahit masarap pa yun. Hindi talaga ako sanay na palaging nakaupo, mabilis mamanhid ang paa ko, kaya tumayo na lang ako at naglakad papunta sa garden. Ang ganda talaga magmasdan ng alagang rosas ni Mommy. Naalala ko tuloy noong bata ako, palagi niya itong kinakausap at masaya siya palagi kapag andito siya sa garden. Mahal, pagtawag sa akin ni Marcos. Paglingon ko, isang masayang mukha ang bumungad sa akin. May dala itong bibingka at puto-bongbong gaya ng gusto kong kainin palagi. Pagkalapag niya ng mga pagkain sa lamesa dito sa garden, hinalikan niya ang tiyan ko at kinamusta ang mga anak niya. Panay naman ang sipa ng anak niya nang dumating ang daddy nila, kilalang-kilala na din nila kahit nasa boses lang ni Marcos. Hindi ba pinahihirapan ng anak natin, mahal? Tanong Marcos kasabay ng isang halik sa labi. Malikot na sila, mahal, minsan nagugulat ako sa bigla nilang pagsipa, tapos pag matutulog ako nagigising ako pero okay lang, masaya naman ako kahit makukulit sila, at least nararamdaman ko sila, sagot ko sa kanya. Doon ka na kaya sa kondo ko tumira, mahal, malaki naman yun, papasamahan kita kay Nana Mila para may mag-asikaso sayo at para makasama din kita, lagi kaya kita namimiss, suhesyon ni Marcos sa akin. Kahit boto sa'yo sila, Mommy, hindi yon papayag hanggang hindi tayo kasal. Magtiis ka muna, nakakatulog ka naman dito or minsan pag ako pumupunta sa kondo mo. Sagot ko sa kanya na bakas ang lungkot niya sa kanyang mukha. Hinanda ko na lang ang mga pagkain na dala niya para sabay namin pagsaluhan.
Alam ko naman na gusto niya magsama na kami pero alam niya din na hindi siya papayagan ni Mommy hanggat hindi kami nakakasal. Isa pa ngayon ko lang nakasama ang kambal ko, gusto ko din maglaan ng oras sa kanya, dahil pag nagkapamilya na ako malamang dadalang na ang punta ko dito. Ilang buwan na ang lumipas simula nang mag-resign si Marcos sa pagiging agent sa Amerika. At sa lumilipas na araw lalo ko siyang minamahal, lumalabas ang natural niyang ugali sa tuwing magkasama kami. Araw-araw din siya nandito sa mansyon para kamustahin ang mga anak namin na walang ginawa kundi maglikot loob ng tiyan ko. Halos dito na din tumira si Marcos sa bahay namin dahil nga nitong mga nakaraang araw na lumipas nahihirapan ako sa mga anak namin dahil sa sobrang laki ng tiyan ko. Kaya nag-aalala silang lahat sa akin dahil baka mapaanak daw ako ng maaga dahil 7 months na ang tiyan ko. Napagdesisyonan namin ni Marcos na magpa-check up at para malaman na din namin ang magiging gender ng baby namin. Maaga kaming gumayak dahil sa pag-aakala namin na andoon na sa hospital ang bihi ko, kaso bigla siyang tumawag na baka malate siya ng 2 oras dahil may emergency lang na nangyari. Kesa maghintay ay niyaya ko na lang si Marcos na mag-ikot sa mall malapit sa hospital para naman hindi kami mainip sa paghihintay. Kumpleto na din halos ang mga gamit ng baby namin, kaya wala na din talagang kulang pero heto na naman ako sa baby section sa mall at tumingin na naman kung may bago silang damit. Natawa pa nga si Marcos na makita niya na ang dami kong napamili. Inaasar pa ako na SAT daw ang pagtingin ko sa mga damit ni baby kasi panay naman daw ang sabi ko ng maganda tapos ilalagay sa cart. Sinamaan ko siya ng tingin dahilan para tumigil na siya sa pang-aasar sa akin, dahil nalinis ako, dahil hindi ko din napansin na napadami nga ang nabili ko, kaya natawa na lang din ako sa sarili ko. Matapos namin bayaran ang pinamili namin ay nagdesisyon muna si Marcos na ilagay sa kotse ang mga pinamili namin dahil sa sobrang dami. Tatawa-tawa pa ang loko habang paalis para ihatid ang pinamili namin. Sinabi ko din sa kanya na dito lang ako at mag-ikot-ikot, dito ko na siya hihintayin. Sa pag-ikot ko ay nakakita ako ng isang dress na babagay kay Marie kaya kinuha ko ito, pero may kasabay din akong kumuha ng dress kaya 2 kaming nakahawak ngayon sa dress. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon hanggang sa isang damit nag-aagawan tayo. Wika ni Madel. Damit lang ba problema mo? O ayan sa'yo na. Sabay bitaw ko sa damit na kanina ay parehas narning hawak. Yan, dapat nga matuto kang bumitaw kapag may nauna na nagmamay-ari. Akala mo ba habang buhay mo makakasama si Marcos hindi mangyayari yon dahil ako pa din ang mahal noon, iiyak ka lang kaya habang maaga pahiwalayan mo siya dahil hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin. Wika ni Madel. Gawin mo ang gusto mo, hindi naman ako natatakot baka yung kaya mong gawin, wala sa kalingkingan ng kaya kong gawin. Kung may dapat kabahan sa atin ikaw yon at hindi ako. Sagot ko sa kanya. Hindi ang kagaya ni Madel ang tipo ng tao na dapat katakutan, isang babae na hindi marunong tumanggap ng pagkatalo, kaya kinakain ng inggit sa katawan. Kahit kailan talaga ikaw ang sagabal sa mga plano ko. Ani ni Madel sabay ng pagsugod sa akin. Hindi ko napaghandaan ang pagsugod sa akin ni Madel nang biglang nakaramdam ako ng sakit sa aking tiyan. Kaya nahilan niya ang buhok ko, ganoon pa man kinuha ko ang kamay niya at pinilipit ko ng buong lakas na kinadaing niya naman. Hawak ko ang malaking tiyan ko dahil pa naisigid ng kirot, hindi ko alam kung ano ang nangyayari, bigla na lang ako nakaramdam ng takot para sa mga anak ko. Mahal, tawag sa akin ni Marcos na nagmamadali sa paglapit sa akin. Mahal, ang sakit ng tiyan ko ah. Daing ko sa kanya kasabay pag-agos ng dugo sa aking binti na ikinatakot ko. Madel, anong ginawa mo? Humanda ka sa akin kapag may nangyari sa mga anak ko, narinig kong banta ni Marcos kay Madel. Oh my God! Babe, wala akong ginawa. Natataranta ding ani ni Madel. Mahal, sobrang sakit na, kasabay ng panginginig ihita ko. Mabilis akong binuhat ni Marcos at dinala sa hospital, hinang-hina na ako at panay ang hilab ng tiyan ko, habang tumatagal lalong pasakit ng pasakit ang nararamdaman ko. Hanggang sa makarating kami sa hospital at mabilis akong inasikaso ng mga doktor. Mabuti na lang din at sakto andito na ang bihi ko. Dahil sa tindi ng sakit na nadarama ko at sa itinurok sa sakin, wala na akong pakialam sa paligid, bigla na lang namanhid ang buo kong katawan pero gising ang kamalayan ko. Hanggang sa wala na ako alam kung ano ang nangyayari sa paligid. Nagising na lang ako nasa isang kwarto na ako na masakit ang katawan at puro puti sa paligid.
Kinapa ko ang tiyan ko ganoon na lang ang gulat ko na humimpis na ito. Natakot ako na mawala ang mga anak ko kaya nagsisigaw ako dahil pakiramdam ko may nangyari sa kanila. Nasaan ang mga anak ko? Anong nangyari sa kanila? Pagwawala ko. Bumukas ang pintuan ng banyo at doon lumabas si Marcos na natatarantang lumapit sa akin at inawat ako sa pagwawala. Mahal na saan ang mga anak natin? Umiiyak kong tanong sa kanya. Safe na sila mahal, nasa incubator lang sila dahil napaanak ka ng maaga premature baby sila, kulang sila sa buwan pero wala ni naman complications, ipanatag mo ang loob mo ligtas sila. Kumalma ka at baka bumuka ang tahi mo at mapaano ka pa, paliwanag ni Marcos. Kumalma ako nang malaman kong safe ang mga anak ko. Akala ko talaga na wala na sila sa akin at may nangyaring hindi maganda sa kanila, dahil kung meron hindi ko mapapatawad ang sarili ko dahil napabayaan ko sila. Kinapa ko ang tiyan ko at doon ko na lang napansin na nakabinder ako, ibig sabihin ay sesarian ko na ilabas ang mga anak ko. Mahal ang mga anak natin, ano ang gender nila? Tanong ko kay Marcos. 3 boys and 1 girl, salamat mahal, binigyan mo ako ng 4 na anghel. Masayang sagot ni Marcos kasabay ng pagyakap sa akin na tuwang-tuwa. Mga anak ko. Ang saya sa pakiramdam na lumabas na sila, excited na akong makita sila, salamat sa Diyos at ligtas sila. LQ babies. Masaya kong usal sa sarili. 1 buwan na matapos kong manganak ay walang kasing ligaya ang nararamdaman ko. Araw-araw kaming pumupunta na magkasama ni Marcos sa hospital para dalawin ang anak namin dahil kailangan nila ng sapat na araw para mailabas namin, bukod pa doon under observation din ang kalagayan nila dahil kulang pa sila sa buwan ng mailabas ko. Kaya ngayong araw ay excited kaming dalawa na kunin ang anak namin, walang araw na hindi ko sila naiisip dahil gusto ko na silang mahawakan at mayakap. Kasama namin ngayon si Drake at si Marie para kuhanin ang mga anghel namin. Excited na ako makita ang mga pamangkin ko, yan. Siguro ang gwapo nila at ang ganda ng mga anak mo. Pasensya ka na at hindi ako nakadalaw sa hospital, busy kasi ako sa dami ng tinuturo sa akin. Masyado nang masakit ang ulo ko. Wika ni Marie. Okay lang yon. Importante ang laki na ng improvement mo, Marie, ibang-iba ka na sa dati at balita ko ang galing mo nga daw, sabi ng mga Twitter mo. Masayang ani ko kay Marie. Ano ba ang pangalan ng mga anak niyo, bayaw? Wika naman ni Drake kay Marcos. Ititsen, si Marian ang nagbigay ng pangalan sa mga anak namin, kahit ako ay nalilito din, alanganing sagot ni Marcos. Marcos Davin, Mark Dravin, Mare Davian at ang prinsesa namin si Maven Hannah de la Riva Alejandro. Sagot ko sa kanila sa pangalan ng anak namin. Wow! Ang gaganda ng name, kaya lang ang haba naman, dapat maiksi lang para kapag tinawag sila ay mabilis lang. Wika ni Marie. Devin sa unang anak namin, Mark sa pangalawa, Vien sa pangatlo at Maven sa nag-iisa kong prinsesa. Muli kong ani sa kanila. Ang saya naman, mukhang magiging spoiled kanila daddy at mommy ang mga babies ninyo, sa wakas magkakaingay na sa mansyon dahil sa 4 na chikiting. Wika naman ni Drake. Matapos ang ilang oras na biyahe namin ay nakarating na kami sa hospital. Nasa ayos na din ang mga release paper ng kwadro namin ni Marcos dahil kahapon palang maaga na namin inaayos para kukunin na lang namin ang mga anak namin. Habang inaabot ng mga nurse ang anak ko sa akin isa-isa, walang paglagyan ang luha ko dahil sa saya. Ganito pala ang pakiramdam na mahawakan sila. Ang liit nila, nakakatakot silang hawakan at baka masaktan ko sila. Pero wala ring katumbas na saya ang nararamdaman ko ngayon. Karga ko si Devin at pinagmasdan ko ang kanyang mukha, napakatangos ng ilong ng anak ko na nakuha niya sa kanyang ama. Matapos kong halikan si Devin ay ibinigay ko naman kay Marcos, tulad ko ay lumuluha din siya dahil sa wakas nakasama at nahawakan na namin ang mga anak namin. Hawak ko naman ngayon si Mark, tulad ni Devin ay nakuha din niya ang tangos ng ilong ng kanilang ama. May nunal naman sa gilid ng sentido si Mark, sobrang saya mahawakan ang mga anak ko. Katulad ng ginawa ko kay Devin, ganoon din ang ginawa ko kay Mark, inaabot ko muli kay Marcos ang pangalawang anak namin. Ang kaninang pagluha niya ay tuluyan ng umagos ng tuluyan. Ngayon si Vien naman ang hawak ko, halos lahat ata ng baby boy ko ay si Marcos ang kamukha at nakuha lahat ang tangos ng ilong ng kanilang ama. Nakakatuwa lang si Vienne dahil sa kanilang 3 lalaki siya ang nakakuha ng dimple na minana naman sa akin. Inabot ko muli kay Marcos si Vienne at hinalik-halikan niya pa ang anak namin. Tuwang-tuwa ako nang makita ko ang prinsesa ko.
Tulad ng kanyang mga kapatid ay matangos din ang ilong niya pero pinaghalong mukha na namin ni Marcos. Mas malalim ang dimple niya dahil nung humikab siya nakita ko sa kanyang mukha. Ang prinsesa namin na magiging kasiyahan sa pamilya namin dahil nag-iisang babae. Kinuha ko muli si Vienne sa bisig ni Marcos at inabot ng nurse sa kanya ang aming prinsesa. Tuluyan nang bumigay si Marcos ang iyak at luha niya kanina ay naging hagulgol na nang tuluyan niyang mahawakan ang kanyang prinsesa. Walang kasing ligaya ang nararamdaman namin. Sa pagdating ng aming mga munting anghel. Napansin ko din ang luha ni Marie at Drake habang hawak nila ang aming anak. Masaya kaming umalis sa hospital hawak ang aming mga munting anghel. Habang nasa biyahe kami ay panay ang halik ko kay Maven gandang-ganda ko sa anak ko lalo na kapag nakikita ko na pasimpleng gumagalaw ang kanyang labi. Hindi na sumama sa amin sila mommy at daddy dahil naghanda sila ng welcome party para sa aming kwadro. Panigurado matutuwa din sila pagkakita nila sa mga anghel namin. Pagkarating namin sa mansyon laking gulat ko na kumpleto ang buong organization na kinabibilangan ko. Maging ang mahahalagang tao sa buhay ni Marcos ang pamilya ng mga best friend niya ay kumpleto din lumapit si mommy at dadin sa amin at tiningnan ang kanilang apo ganoon na lang ang saya sa mukha nila nang mapagmasdan nila ang mga anak namin ni Marcos. Isa-isa nilang pinagkaguluhan ang mga anak namin dahil tunay naman na napakagwapo at maganda ng anghel namin. Mahal, salamat sa pagbibigay ng mga cute na anghel sa akin. Ang saya ko kasi buo na ang pamilya natin kasal na lang ang kulang sa atin at tuluyan ng magiging buo ang pamilya natin. Magpalakas ka mahal para matupad na natin ang mga pangarap natin. Saka namimiss ka na ng suman mo. Wika ni Marcos na may halong pagbibiro. Suman ka dyan. Alalahanin mo hindi pa nga ako nakakabawi ng lakas yung kamanyakan mo na naman pinairal mo. Napakahilig mo talaga Mr. Alejandro. Tugon ko sa kanya. Hapit ni Marcos ang bewang ko habang pinagmamasdan namin ang mga kaibigan at mahal namin sa buhay na pinagkakaguluhan ang mga anak namin. Tuwing naiisip ko ang pinagdaanan namin ni Marcos, kung paano ko naisuko ang sarili ko sa kanya, akala ko hindi na kami muling magkikita. Pero mabait pa rin ang tadhana dahil muling gumawa ng way para magtagpo kami at nakasama ko pa siya sa isang misyon na lalong nagpatibay sa relasyon namin. Kaya wala na akong mahihiling pa may isang Marcos na dumating sa buhay ko may bonus pang quadruplets. Matinding galit ang nararamdaman ko habang nakatanaw sa masayang pamilya ni Marcos. Ang lalaking minsan nag-alay ng pag-ibig sa akin. Puno ng selos at panigbugho ang nararamdaman ko habang nakatanaw sa lalaki na dating pagmamay-ari ko at sa akin lang umiikot ang mundo. Akala ko noong una ay ila ako pakialam kay Marcos pero nagkamali pala ako dahil nang muli kaming magkita ay muling tumibok ang puso ko dito. Iba pala ang epekto ni Marcos sa akin na hanggang ngayon inaasam ko na maging akin muli. Ngunit anong magagawa niya kung ito ay pag-aari na ng iba at ang masaklap ay may anak na ito sa babaeng minamahal nito. Pero hindi ako papayag na hindi siya maging akin gagawa ako ng paraan para tuluyan silang magkahiwalay. Naaalala pa ni Madel ang masayang alaala nila Marcos na mahal siya at sa kanya lang umiikot ang mundo nito. Dumating pa sila sa punto na magpapakasal. Pero dahil mukha siyang pera mas pinili niya ang lalaking mahumaling sa kanyang alindog at iniwan si Marcos sa mismong araw ng kasal nila at sumama sa ibang lalaki. Mas mahal ko pa ang pera noon pero mali ang naging desisyon ko. Dahil sa nangyari tuluyang nasira ang buhay ko nang ipagpalit ko si Marcos sa lalaking sinamahan ko. Pagdating namin sa Italy ang akala kong buhay na sagana at masaya ay kabalikataran sa inaasahan ko. Ang walang hiyang lalaki na may gusto sa akin ay isang nagbabalat kayo. Ilang araw ang lumipas nagulat ako nang may 3 lalaking kasama ang lalaking pinagpalit ko kay Marcos. Tiningnan ko sila isa-isa na may mga nakakalokong ngisi habang nakatingin sa akin. Oh, she's really beautiful ha, wika ng isang banyaga na ikinataka ko. Let's get started. I can't wait to taste the beautiful woman in front of me. I'm going to enjoy this. Saad ng isa. Bigla akong kinabahan sa mga sinasabi nila, may kutob ako na may gagawin sila sa akin na hindi maganda. Nakita ko si Brent ang lalaking sinahan ko na siniset up ang kamera, kaya ang lakas ng duda ko na may mali sa nangyayari. Brent, ano ibig sabihin nito? Kinakabahan kong tanong sa kanya. Sweetheart, huwag ka nang magmaang-maangan na hindi mo alam kung ano ang gagawin nila, gusto mo ng pera,
Heto na ibibigay ko sa'yo pagtratrabahuhan mo nga lang, pero ma-enjoy ka naman sa sarap. Paliwanag sa akin ni Brent ang lalaking pinalit ko kay Marcus ay nagpanggap na mayaman yon pala ay may illegal na negosyo. Ayoko. Babalik na ako sa Pilipinas maghanap ka ng iba na gusto ang pinagagawa mo. Ani ko sa kanya. Nabahala ako nang makita ko ang dalawang lalaki na hinawakan Evans, magkabila kong pulso at dinala ako sa kwarto. Ang isang lalaki naman sa pilitang sinira ang damit ko hang sa mahantad ang buong katawan ko na wala na kahit na anong saplot. Habang si Brent ay binivideohan ang mga ginagawa nila sa akin. Sa pilitan nila akong inihiga sa kama at tatlo silang nagsalo sa katawan ko. Walang awa nilang pinasok ang lahat ng butas na meron ako. Ang isang lalaki ay pilit akong pinanga para maipasok ang sandata nito sa aking bibig, habang ang isa naman ay sa pilitan akong binabayo ng matindi masakit ang paraan ng pag-angkin nila sa akin dahil hindi ordinaryo dibin size na meron sila. Ang isa naman ay salinsinan pinipisil ang aking utong at kinagat ito habang marahas na sinisipsip. Ilang beses nila pinagsawaan at nagpalit-palit sa aking katawan. Awang-awa ako sa sarili ko na hindi ko inisip na mangyayari sa akin ang lahat ng tukong hindi ako umalis sa poder ni Marcus. Araw-araw iba ang pumunta sa bahay ni Brent, walang sawa akong ginagamit ng iba't ibang lalaki para kumita ng pera. Hanggang sa unti-unti kong tinanggap ang kapalaran ko dito sa Italy. Niyakap ko ang makamundong pagnanasa gamit ang katawan ko para sa pera. Naging bisyo ko ang pagsusugal hanggang sa katawan ko na din ang pinambabayad ko kapag natatalo ako. Ginamit ko ang katawan ko para sa mga pansariling interest ko. Pero hindi pa din sapat dahil masyado kong naadik sa pagsusugal hanggang sa ang dami ko ng pinagkautangan. Hanggang isang araw sinaktan ako ni Brent dahil siya na ang hinahunting ng mga pinagkakautangan ko. Nagdilim ang paningin ko kay Brent dahil sa muntikan niya akong mapatay dahil hindi ko masikmura ang huling pinagagawa niya. Bago niya ako unahan ay inunahan ko na siya at doon ay pinatay ko siya. Walang awa ko siyang tinadtad ng saksak lahat ng inipon kong galit ay inilabas ko sa ganoong paraan ay makaganti man lang ako sa pambababoy at paggamit niya sa katawan ko. Masakit isipin na dito natapos ang pangarap na sana binuo ko ay nauwi sa marahas na paraan. Kung hindi sana ako naghangad ng sobra, baka masaya na kami ni Marcos sa isa't isa at baka maisupling na kami. Kaya isang desisyon ang ginawa ko matapos ko ilagay sa freezer ang katawan ni Brent at nilinis ko lahat ng ebidensya para walang makapansin. Kinuha ko lahat ang pera na meron siya sa sobrang laki nito ay pwede na akong makauwi sa Pilipinas at bumalik kay Marcos. Nang makauwi ako sa Pilipinas sa Palawan ako dumiretso para manatili ng 1 linggo hanggang sa nakita ko si Johan. At tinanong ko si Marcos sa kanya sinabi nito na may bago na si Marcos at magkakaanak na. Dahil sa sinabi niya hindi ko na tinuloy ang bakasyon ko at minanmanan ko na lang ang bawat kilos niya. Nakita ko din ang babaeng kinahuhumalingan niya. Selos ang naramdaman ko sa tuwing may kislap ang kanyang mata na tumitig sa babae, ganoon na ganoon siya sa akin dati noong panahon na kami pang dalawa. Hanggang sa gumawa ako ng paraan para magkita kami binunggo ko ang babaeng mahal niya, pero hindi ko inaasahan na palaban din pala ang babaeng minamahal niya. Pero hindi ako papadaig sa kanya kung kinakailangan pumatay kung muli ay gagawin ko kung si Marcos naman ang magiging kapalit. Nakasangla naman na ang kaluluwa ko kay Satanas lubusin ko na. Kaya isang plano ang nabuo sa isipan ko laban sa babaeng minamahal niya. 3 buwan na simula ng manganak si Marian sa aming quadruplets walang kasing saya, at umaapaw na kaligayahan nang makita ko ang mga anak ko at mahawakan para akong lumulutang sa alapaap dahil sa samot-saring damdamin ang nagrarambulan sa puso ko. Noong una akala ko hindi ko na mararanasan ang maging buo, pero nang dumating sa buhay ko si Marian ang laki ng epekto sa akin dahilan para mabago ang pananaw ko. Ang laki talaga ng pinagbago ko maging ang mga kaibigan ko ay nahalata din na bumalik na ako sa dating ako. Ang mga anak ko at si Marian ang naging lakas ko para mabago at maging buo muli ako. Ang bilis din lumaki ng mga anak namin parang kailan lang ang liliit nila, para silang kasing laki lang hindi bote ng soft drinks na nakakatakot hawakan, na pag nagkamali ka ay nakakatakot. Ngayon ay may laman na sila at talaga namang mataba na, marunong na din silang ngumiti kapag kinakausap at tumatawa kaya nakakatuwa sila, nakakawala ng pagod tuwing dadating ako galing trabaho. Lumilitaw na din kung sino ang kamukha ng aming quadruplets. Tama ang sabi ni Mom at Daddy.
Ang tatlo kong prinsipe ay hawig ko at halos lahat hindi features ng mukha ko ay nakuha nila lalo na aking makapal na kilay at mapulang labi. Samantalang ang prinsesa namin ay hati ang mukha namin ni Marian. Andito kami sa garden ng mga kwadro dahil pinaarawan ko sila. Nauna akong nagising kay Marian dahil alam ko na pagod ito dahil sa pagbabantay sa anak namin. Ang bibisyo naman kasi ng mga anak min akala mo call center at sa gabi mga gising kaya napupuyat kaming dalawa. Ganoon pa man ay masaya pa din kami dahil alam namin na ganoon talaga ng mga bata, papalit-palit ng routine habang lumalaki. Ngayong gabi ako magpro-propose kay Marian, wala siyang alam sa sorpresang hinanda ko para sa kanya. Matagal kong pinaghandaan ang plano na ito kakunsaba ko pa ang 2 itlog kong kaibigan na panay reklamo pero hindi naman ako matiis. Hindi muna ako nag-imbita ng kahit na sino dahil gusto ko maging memorable sa amin ang lahat ng gagawin kong proposal sa kanya na kaming dalawa lang ang magkasama. Paniguradong magugulat yon dahil akala niya wala nang ganitong magaganap dahil na-engage kami nang wala sa plano. Alam ko na umaasa siya na mag-propose ako tulad ng ibang babae na nangangarap ng ingredient proposal. Kabalikataran ang gusto kong mangyari pero kung gugustuhin ko kaya ko naman, pero iba kasi yung proposal na kami lang at romantic kasabay ng pag-aalala namin kung paano kami nagsimula at nagkakilala. Niloko pa nga ako ni Johan na pwede na daw ako kumadyot dahil sa 3 buwan naman na daw nanganak si Marian at malinaw na daw ang ehe ay pwede na. Pwede ko naman gawin yon pero nakadepende pa din sa mahal ko, ayoko siyang pilitin sa mga bagay na ayaw niya. Isa pa magaling manipa ang mahal ko kaya siguro namana ng mga anak namin dahil lagi ako nagigising dahil sa mga padyak ng paa nila. Nilapitan kami ni Marian na kababalang, fresh na ang mahal ko. Hinalikan niya isa-isa ang mga anak namin bago yumakap sa akin at ako naman ang hinalikan niya. Ang bango naman ng mahal ko, baka naman pwede na, ilang buwan na si Maria ang aasama ko. Biro ko sa kanya. Pigilan mo yang suman mo, dito pa lang sa mga anak natin ay kulang na ang oras ko, dahil lagi akong puyat tapos gusto mo pang dagdagan ang puyat ko. Nakakaloka ka Marcos, napakahilig mo. Tugon niya naman sa akin. Hindi mo ba talaga na-miss? Sige na mahal kahit isa lang please. Doon tayo sa kwarto, ang bango mo kasi, iwan muna natin kay Dreke at Marie ang mga bata. Dagdag ko pa sa kanya. Niloloko ko lang naman siya. Pero sa nakikita ko sa mukha niya ay napipikon na siya kaya bago pa siya magalit ng tuluyan sa akin ay nagpaalam na ako na papasok na sa opisina. Kailangan ko pa naman magpakabait ngayon at baka mamaya mapurnada ang proposal na gagawin ko sa kanya. Mahal Pito iya sharp sunduin kita, wag mo kakalimutan in-invite tayo nila Zach sa bahay nila. Sigaw ko sa kanya bago tuluyang umalis. Dinahilan ko kunwari na inimbitahan kami ni Zach sa kanyang tahanan, wala naman siyang alam kung saan ang bahay ni Zach, kaya mabilis kong nagawaan ng paraan ang pagdadahilan sa kanya. Isa pa pinakausap ko sa kanya si Zach, para wala siyang tanggi kung sakaling magdahilan siya sa akin. Pagkarating ko sa opisina ko ay tuwang-tuwa ako, dahil sa wakas mangyayari na ang proposal ko na hinanda ko kay Marian, kaya ganoon na lang ang saya ko. Tinawagan ko si Zach at Johan through video call para malaman ko kung wala na ba problema, baka kasi mamaya ay magkaaberya sa gagawin kong proposal. Alejandro, bakit ba hindi ka mapakali at panay katawag? Sinabi na nga namin kami ang bahala. Asar na sabi ni Johan. Kinakabahan kasi ako mamaya, hindi ko alam kung paano magsisimula. Nakaset na ba yan lahat? Yung singsing bro dumating na ba? Uong bulaklak wag niyong kalimutan. I-chat ko kayo mamaya pagpaalis na kami para naman ma-prepare nyo yung food na mainit pa tapos pwede na kayong umalis. Dire-diretsa kong sabi sa kanila. Tarantado ka, para kang may utusan ah. Para kang inahing baboy na hindi mapaanak, mag-relax ka nga at kumalma ka. Si Marian lang yan, masyado kang kinakabahan. Wika naman ni Zach. Madami pa kaming pinag-usapan ng mga kaibigan ko mga bilin ko sa kanila. Sa totoo lang kinakabahan talaga ako sa proposal na gagawin ko, kasi hindi lang siya basta si Marian, kundi siya ang ina ng mga anak ko. Gusto ko maging special tong gabi na to sa amin at yung hindi niya makakalimutan ang ginawa kong proposal hanggang sa aming pagtanda. Masyado ko siyang mahal, kaya dapat maganda ang ibigay ko sa kanya. Isa pa si Marian ang mundo ko ngayon, kasama ang mga anak namin, kaya marapat lang ihandog ko sa kanya ang pinakamainam na proposal na hindi niya makakalimutan. Nakatanggap ako ng mensahe mula kay Marcos, pinaalala niya ang lakad namin mamayang 7, pupunta kasi kami kanila Zach, dahil nag-imbita ito ng isang hapunan sa amin, dahil birthday daw ng kambal nito.
Pinaunlakan naman namin ni Marcos ang kanyang paanyaya. Alas 5 na ng hapon nang mag-umpisa ako gumayak, mabuti na lang at napatulog ko na ang mga bata. Ibinilin ko na lang sa yaya ng kwadro ang mga bata at kay Marie para sa pag-alis namin mamaya. Mixed breastfeed at formulated milk ang gamit na gatas ng mga anak ko. Kaya pwede na din iwanan kung sakaling may mga lakad na ganito kami ni Marcos. Naligo ako ng maaga para maaga din ako matapos mag-ayos. Matapos kong maligo ay hinanda ko ang susuotin kong damit na isang off-shoulder dress na kitang-kita ang makinis at maputi kong balikat. Napakaganda ng tela ng dress na binili sa akin ni Marcos, bakat na bakat ang kurba ng katawan ko, na kahit kapapanganak ko pa lang ay hindi masyadong nagbago ang katawan ko. Nagkaroon lang ng konting baby fats gawa ng mga anak ako, pero matatanggal din naman kapag muli ako bumalik sa pag-workout. Nag-api din ako ng light makeup para simple lang ang datingan pero class pa din tingnan. Tenernohan ko lang ng diamond stud earrings at isang simpleng necklace na bumagay sa lig ko. Nang makita ko na okay na ang itsura ko ay bumaba na ako, pero bago ako umalis nagbilin muna ako sa mga magbabantay sa anak namin at kay Marie. Nang makita ko ni Marcos ay isang malapad na ngiti ang binigay niya sa akin at inabot ang kamay ko, kasabay ng paghalik nito sa aking kamay. Napakaganda mo talaga mahal, para kang isang diyosa na bumaba sa langit. Nakangiting wika ni Marcos. Alam ko naman na maganda ako, kaya nga patay na patay ka sa akin di ba mahal, sagot ko sa kanya na nang aasa. Matapos niyang magpaalam sa mga anak namin ay umalis na din kami. Hindi ko alam kung saan ang bahay ni Zach, kaya tahimik lang ako sa biyahe namin habang si Marcos ay panaihawak sa isa kong kamay habang nagmamaneho. Panay din ang tingin niya sa akin na hindi ko maintindihan bakit parang bigla akong kinabahan na masaya. Nakarating kami sa isang mataas na gusali kung saan parang condo style ang disenyo. Marahil ay dito nakatira si Zach simula nang iwan ng asawa niya. Ang alam ko kasi ay mayaman si Zach, imposible naman na wala siyang mansyon. Nagkibit balikat na lang ako sa naisip ko. Mahal, ready ka na ba? Let's go na. Pag-aya sa akin ni Marcos. Hawak niya ang kamay ko habang binabaybay namin ang daan patungo sa unit ni Zach Collins. Huminto kami sa isang unit at doon ay inenter ni Marcos ang passcode nito na lubos kong pinagtakahan. Pagpasok namin sa loob ganoon na lang ang gulat ko. Unti-unting namasa ang aking mata hanggang sa tuluyan ang tumulo ang aking luha dahil sa labis na pagkagulat sa ginawang sorpresa ni Marcos. Pinagtatakahan ko paano siya nakakuha ng mga larawan naming dalawa. Unti-unti nag-flash ang mga eksena namin ni Marcos simula nang magkakilala kami sa bar, hanggang sa palitan ng mensahe at ang pagkikita namin sa simbahan. Maging ang pagtatagpo namin sa organisasyon hanggang sa magsama kami sa misyon. Pati lahat ng mga pangyayari sa buhay namin na pinagdaanan ay naka-flash sa isang flat screen. Ngayon ko lang napansin na edited pala lahat ng pics, mga mukha namin ang nakalagay na denetalye lang nangyari sa relasyon namin. Ang labis kong kinatawa maging ang ultrasound ng anak namin ay kumpleto lahat pati ang pagkawala ng malay si Marcos nang malaman niyang quadruplets ang anak namin. Iyak ako ng iyak dahil nasurpresa talaga ako sa ginawa niya. Mahal, ikaw ang babae na nagpapatibok ng mabilis sa puso ko kapag kinikilig ako dahil sayo, ikaw din ang dahilan ng pagbilis ng hii ng puso ko kapag nagagalit ka sa akin. Lahat ata ng uri ng emosyon ay ikaw lang ang nakapagbigay sa akin, Miss Marian Helena de la Riva. Will you be the Mrs. Marian Helena de la Riva Alejandro? Mahal, please marry me. Gusto ko nang makasama kayo ng mga anak natin sa isang bahay. Yung uwi ako na may magandang asawang sasalubong at mga anak na makulit. Mahal, sobrang mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin, kahit buhay ko, handa kong ibigay sa inyo kung kinakailangan ganoon ang pagmamahal ko sa inyo ng mga anak natin, mahal. Umiiyak na wika ni Marcos. Mahal, papakasal ako sa iyo kahit saan, mahal na mahal din kita. Nang dumating ka sa buhay ko alam ko na ikaw na. Masaya ako na muli kang nagbalik sa akin at hinanap mo ko. Napakapalad ko na ikaw ang ama ng mga anak ko, ano pa ba ang pwede kong hilingin na sayo na ang lahat, mahal? Tulad mo ikaw lang din ang dahilan kung bakit bumibilis din ang kii ng puso ko sa tuwing kasama kita. Hindi ko akalain na may pagganito ka, kasi alam mo nagtatampo ako sayo, kasi wala man lang ako proposal na galing sayo, pero heto tinupad mo. Pero paano mo nagawa ang lahat ng pagkikita natin at ganap sa buhay natin magkasama ay detalyado parang totoo ang mga pictures ang galing.
Pinasaya mo ko ng todo, mahal. And yes na yes ang sagot ko, mahal. Umiiyak na sagot ko kay Marcos. Niyakap ako ni Marcos at pinunasan ang mga luha ko na nagkalat sa mukha ko. Sabay namin tiningnan ang mga larawan na naka-flash sa screen at inalala ang mga naganap sa amin. Inikot ko ang paningin ko at puro petals pala ang nilakaran namin sa loob. May table na puno ng pagkain at may candle at may roses sa gitna. Ang dami ding mga baloon sa ceiling at may mga larawan din namin ang nakalagay sa bawat tali. Isa sa minahal ko kay Marcos ay laging may sorpresang kakaiba sa akin. Tiningnan ko ang singsing na isinuot niya na kapaganda ng diamante na sakto lang sa daliri ko na kapag tinatapatan ng liwanag ay kumikinang. Wala na akong mahihiling pa. Niyakap ako ni Marcos at hinalikan ako ng puno ng pagmamahal at tinugon ko din ng buong puso. Ah! Sige pa! Shit! Ang sarap ng bibig mo, ang galing mong sumubo ah. Pak! Putang ina ka, naglalawa ka na, basang-basa na ang puk mo sa daliri ko. Daliri pa lang napapasok ko, basang-basa ka na. Wika ng isang lalaking nasasarapan habang panay ang subo sa kanyang malaking tarugo. Sige lang ang paglabas-masok ng kanyang daliri, wala siyang pakialam kung nasasaktan ang babae kanyang kanii. Bayad ang serbisyo nito na kahit anong gawin niya sa babae ay malaya niyang magagawa. Ibinenta lang naman ito sa kanya ng isang kasamahan sa sindikato. Halos tumaing ang babae sa paglabas-masok ng kanyang daliri sa basang puk nito. Daing na nasasaktan at kalaunan ay sumimpirit na ang katas nito na napakadami. Kasabay din nito ang paglabas niya ng pihimod niya sa bibig ng babae. Hindi pa siya nakontento, umulos pa siya sa bibig nito hanggang sa tuluyan maubos ang kanyang ihimod. Pinatuwad niya ang babae at marahas siyang tinira sa VVT nito. Narinig niya ang hikbing babae at pagmamakaawa, pero wala siyang pakialam, parang musika sa kanya ang mga iyak ng babae. Sinagad niya ang pagpasok sa butas nito hanggang sa tuluyan siyang masatisfied. Mabilis ang kanyang paglabas-masok sa butas nito dahilan para marinig niya ang malakas na iyak ng babae. Kasabay ang paglamog nito sa dibdib nito na mas lalo niyang pinangigilan. Hanggang sa tuluyan muli sumabog ang kanyang katas sa butas nito. Paghugot niya ng kanyang sandata, nakita niya pa ang dugo na humalo dito na lalong nagpataas sa kanyang libido. Nakita niya pa ang babae na halos lupaypay na dahil sa ginawa niya. Bakas din sa hita nito ang umagos na dugo sa butas nito dahil sa puwersahang pagpasok. Sino ba ang hindi dudugo kung napalaki ng kargadang ipapasok sa loob nito? Dahil hindi pa niya natitira ang babae sa hike nito at hindi pa siya kontento. Malakas ang kanyang stamina dahil tumira lamang siya ng pinagbabawal na gamot na bagong produkto sa kanilang laboratory. Hindi niya alam na lalakas ang tama niya pagdating sa 6 at mas naging hayok siya. Dinala niya ang walang kaawa-awang babae sa loob ng banyo at tinapat niya sa dutsa para malinis ang katawan nito. Kahit hirap ang babae sa paglalakad ay pilit nitong kinakaya dahil demonyo ang nasa harapan niya. Matapos linisan ng lalaki ang babae ay binalibag niya ang babaeng wala ng lakas sa kama. Pinatungan niya ito at walang awa na nilamukos ng halik. Kinagat pa nito ang lahat ng parti ng katawan ng babae na nag-iiwan ng pasa. Tanging pag-iyak lang ang nagawa ng babae. Dumako ang labi ng lalaki sa dibdib ng babae at sinunggaban nito ang utnang ng babae. Kinagat niya ito ng walang ingat, dahilan para mapasigaw ang babae sa matinding paglamutak nito sa dibdib nito. Hindi pa siya nakontento nang biglain niya ang pagpasok ng kanyang tarugo sa hike ng babae. Halos manginig ang babae dahil sa sobrang sakit dahil walang pag-iingat siyang pinasok. Natuwa ang lalaki nang malaman niyang birhen pa ang babae dahil hirap siyang pasukin ang iske nito. Kaya marahan niyang ibinuka ang hita nito at isang matinding pagbayo ang ginawa niya dahilan para mawalan ng malay ang babae. Pero walang pakialam ang lalaki, umulos pa din siya ng umulos kahit wala ng malay ang kanyang kanii hanggang sa muli na naman nito naabot ang tinatamasang sarap. Tuwang-tuwa siya tuwing may umiiyak at nakakita ng dugo. Paghugot niya ng kanyang tarugo, isang ngisi ang sumilay sa kanya nang makita niyang nababalutan ito ng dugo na mula sa babaeng kanii. Mabilis niyang tinawagan ang kanyang tauhan para mabilis idispatsa ang babaeng kaawa-awa na matapos gamitin at babuyin ay itatapon na parang basura. Dahil sa taas ng epekto ng gamot na tinira niya ay para siyang walang kapagurang nararamdaman. Hanggang sa dalhin ang kanyang paa sa isang bar.
Kumuha siya ng isang pwesto sa hindi kalayuan nang maagaw ang atensyon niya ng isang babaeng naka-miniskirt at nakatube, halos lumitaw ang makinis na dibdib nito sa suot nito. Napukaw ang kanyang interest lalo na nang mapansin niya na lumingon sa gawin niya ang babae at nagtama ang kanilang mata. Lumapit ang babae sa kanya, nagpakilala sila sa isa't isa. Nang makita niya na parang may interest sa kanya ang babae, hinatak niya ito at sinunggaban ng halik. Tinugo ng babae ang mapusok na halik ng kanyang kahalikan habang ang kamay ng lalaki ay yung unti nang gumapang sa kanyang hita at napasok na agad ang kanyang puok ng namamasa. "You're so wet, honey." Wika ng lalaki. "Just go on, di." Sagot ng babae. Muling napasinghap ang babae nang maramdaman niyang tuluyan nang napasok ang kanyang lagusan at mabilis na nilabas-masok ito, puro pag-ungol lang ang kanyang ginawa habang naghahalikan sila hanggang sa tuluyan siyang labasan at nakagat niya ang labi ng lalaki dahil sa tinamong sarap. Natuwa ang lalaki sa ginawa ng babae kaya hinatak niya ito at dinala sa kondo niya. Nang makarating sila sa kondo, sinunggaban niya agad ang babae at marahas itong hinubaran. Nagulat siya na mukhang game ang babae niyang nakuha ngayong gabi at hindi siya maboboring. Tumambad sa kanya ang naglalakihang Cocomelon is babae at humiga sa kama habang bulang-buka ang mga hita nito na tila inaanyayahan siya. Kasabay nito ang paglamas ng babae sa kanyang dibdib na labis niyang ikinatuwa. Gumapang siya sa babae at nilamas ang dibdib nito na walang pag-iingat, imbes na iyak ang marinig niya. Mga halinghing nito ang narinig niya na nagpabuhay sa kanya. "Ah, sige, palamasin mo pa. Panggigilan mo." Wika ng babae. Natuwa siya sa narinig niya, kaya mabilis niyang kinuha ang kanyang EO sa kabinet at mabilis na pinasok sa basang lagusan nito. Nanginginig ito nang pinasok niya ang EO sa lagusan nito, halos tumirik ang mata nito sa sarap at nilalamas ang sariling dibdib. Pinahawak niya ang EO sa babae, pinaop siya ng lalaki para hindi siya mangawit. Mabilis na pinasok ng babae ang pinasok ang tarugo nito sa kanyang bibig. Bawat paghagod ng kanyang paglabas, masok sa alaga niyo ay nagbibigay saya sa kanya. Mukhang sanay na sanay ang kanyang kaniig sa ginagawa sa kanya. Sarap na sarap ang lalaki sa ginagawa ng babae hanggang sa tuluyan na siyang labasan sa bibig nito, kasabay ng paglabas din nito ng kanyang katas dahil sa umibabaw ang babae at gumiling ng matindi, bawat paggiling niya nagbibigay kasiyahan sa lalaki. Ilang sandali lang ay lumabas na naman ang katas ng lalaki sa lagusan ng babae, punong-puno ang puok ng babae sa na nilabas ng lalaki. Hindi pa ito nakontento ay pinatuwad at tinira pa siya ng lalaki sa kanyang lagusan. Ramdam ng babae ang pagtulo ng sa kanyang magkabilang hita. Binilisan ng lalaki ang pagbayo, sinigurado niyang sagad at baon na baon para masiyahan ang kanyang kaniig. Mga ungol nila ng babae ay naghahatid dito ng napakasarap na pakiramdam. Sarap na sarap sila sa ginagawa nila. Hanggang sa tuluyan muli manginig ang kanilang mga hita at tuluyan ng nakamit ang sukdulang sarap. Sa dami ng nailabas ng lalaki mula pa kanina ay nasatisfied din siya dahil sa babaeng kaniig niya. Paghugot niya ng kanyang tarugo ay lumabas ang masagana niyang sa puok ng babae, lunod na lunod ang matres nito sa dami ng nilabas ng lalaki. Bumangon ang babae at nilinis ang sarili sa loob ng banyo. Paglabas niya ay mabango na muli ang babae, malayang naglakad-lakad sa loob ng kwarto niya ang babaeng nakahubad na tila hindi nahihiya. Napansin niya ang pagkuha nito ng sigarilyo at hinifit nito at panailabas ng usok sa bibig nito. Nakita niya pa natigilan ito, napansin niya na nakatingin ito sa larawan ng lalaking pumatay sa ama niya. "Anong kasalanan sa'yo ng lalaking yan?" "Kilala ko siya." Wika ng babae. "Papatayin ko ang taong yan. Malaki ang atraso sa akin yan kaya sisingilin ko siya," sagot ko sa babae. "Alam mo ba na may pamilya na yan at ang babaeng kinababaliwan yan ay sobrang ganda? Pwedeng-pwede mo ikama at gawin lahat ng gusto mo," wika ng babae. Isang ngisi ang sumilay sa labi ko, mukhang nakahanap ako ng taong tutulong sa akin para sa plano ko. Matapos namin mag-usap ay muli namin pinagsaluhan ang makamundong pagnanasa.